Sa Vampire City, sumisigaw ang mga vampire at sinasabi nila na ang lakas ng loob niyo mga tao. Mamatay na kayo, ginamit ni Grid ang pagma-sword dance at transcended link. Sinasabi ni Noe na ang lahat ba ng mga nilalang na ito ay tinanggihan ba makapunta sa impyerno? Ang number 1 demonic beast of hell na kagaya niya ay uubusin silang lahat. Tinatanong ng isang vampire kung bakit nandito ang Memphis, isang pet ng isang great demon. Patayin silang lahat, tumaas ang level ng Memphis na si Noe hanggang 190. Tumaas na sa 126 ang level ng mysterious forest doppelganger na si Randy. Sunod-sunod na sumusugod ang mga vampire at sinasabi ni Grid na masyadong na silang madami. Sinasabi ni Noe na masarap na pagkain, kakainin niya silang lahat, meow. Nilabas na ni Grid ang mga god hands at sabay-sabay na nila inatake ang mga vampire. Namatay ang mga pasugad na mga vampire at nakakuha si Grid ng 2,121,500, 2,287,000 experience. Ang level ng basic sword mastery of God Hand ay tumaas sa 7. Umiiyak at sinasabi ni Randy na hindi na siya pupunta next time. Sinasabi ni Rigas na okay lang, wag na siyang umiyak. Sinasabi ni Pan na inubos sila lahat ng golden hands. Kahit hindi siya tamang master o necromancer, 5 beses na mas mabilis ang kanyang paghunting kaysa sa kanila. Sinasabi ni Pan na 1 buwan lang ang nakalipas nang matalo si Elphinstone incident, bumalik pa si Grid bilang halimaw. Sa isip-isip ni Grid na automatic nilang hinahabol ang anumang kalaban na nasa loob ng 30 metro. Nag-level up pa sila mag-isa, hindi lang yan, nagpapasalamat din siya sa paggamit ng experience increase potion mula sa reputation shop, 4 na beses na siyang nag-level up. Ang pinakamasarap na grilled skewer, dahil sa pagtaya niya sa reputation shop, bumaba ang reputation niya, at muli niyang nakuha itong walang kwentang skewer na ito. Pero ayos lang dahil nakuha niya ang experience potion, kaya hindi lahat ay masama. Si Elphinstone, Piaro, at si Bram at lalong-lalo na si Bossing Vic. Masyadong maraming tao ang dapat niyang lagpasan, kailangan niya pang lumakas. Kailangan niyang makakuha ng lakas na karapat-dapat sa isang legend. Tinatanong ni Piaro kung aalis na ba siya, good job. Sinasabi ni Chris na ni minsan hindi niya naramdaman na wala siyang natutunan. Pero may gusto siyang itanong, ano ang pagkakaiba ng lakas nila ni Zibble at sa kanya? Sinasabi ni Piaro na Zibble, hindi niya sigurado kung sino yun, pero siya ang pangatlo pinakamalakas sa mga taong nakita niya kamakailan. Para mas maging confident siya sa sarili niya, tingnan niya din ito. Gumawa ang kanyang Panginoon ng farming equipment na may istilong kaluban. Sa isip-isip ni Chris na hindi man lang niya maalala ang pangalang na Zibble. Sigurado parang wala lang talaga siya. Hindi lang yan, bumagsak siyang from 2nd to 3rd sa overall ranking. At kamakailan lang, nakipag-duel siya kay Grid, yun ba ang dahilan kung bakit siya nahulog na parang bumubulusok? Tinatanong ni Chris na kumpara sa pinakamalakas na tao at kay Duke Grid, sino ang mas malakas? Sinasabi ni Piaro na ang mga taong nalampasan ng isang certain point, sila ang hindi tumitigil sa pag-aaral. Pagkatapos ng lahat, ang oras ay hindi isang bagay na ibinibigay lamang sa aking Panginoon. Ang taong yan, hindi pa niya nakakalaban ang Panginoon ko. Tinatanong ni Grid kung bakit araw-araw niyang sinisira at binabali ang sword. Bigyan niya siya ng discount na 4 na gold, sa isip-isip ni Chris na Kraugle, Agnes, Zibble, at ngayon ang lalaki na ito. Nabitag ba siya ng isang tao na dapat niyang mahijitin balang araw? Sinasabi ni Chris na isang guild na tinatawag na Blood Carnival, ang naghuhunt ng mga sikat na tao. Mag-ingat siya. Sila ay isang hostile organization na ginawa ng mga unofficial ranker. Sinasabi ni Grid na tandaan niya yan, saka, please, tumigil na siya sa paraan ng pagsasalita na parang mga tao sila sa mga lumang dramas sa TV. Sobrang cringy, sinasabi ni Chris na sige, pero, hindi niya sinasadya na magsalita ng ganito. Napaisip si Grid at sinasabi nito na hunting ng mga sikat, may kaugnay ba sila kay Agnes? Yung ba ang sinasabi ng lahat na dapat siyang mag-ingat? Hay naku! Hayaan niya na lang ang mga ito, umabot na siya sa level 305, at manganganak na si Irene at wala na itong 1 buwan, sa isip-isip ni Grid na sa mga item na ginawa niya gamit ang creation skill, portable furnace. Rank, unique, 60% ang bilis ng paggawa ng item at 60% kumpara sa paggamit ng normal na furnace. Kung makakakuha ka ng sapat na kahoy at mabigyan ng sapat na space,
maaari mo gamitin ang furnace na ito kahit saan. Pero dahil sa maliit na laki nito, hindi mo matutunaw ang malaking bilang ng mineral ng sabay-sabay. Mabagal ang bilis ng pagtaas ng init, sa isip-isip ni Grid na dadagdagan niya ang effectiveness ng God Hand, hanggat maaari. Sa pamamagitan nito, siguradong makakagawa siya habang nag-hunting ang mga God Hand. Magandang mag-mass produce ng Grid's Great Sword. Well, sa ngayon, dapat niya munang alagaan si Irene. Sa isip-isip ni Grid na meron pang isang sandata na napakahalagang mag-level up. Ang hidden piece na nakuha niya, nagpapasalamat siya sa kanyang third advancement quest. Mineral Fortification, Fortified Blue or Calcium, dagdagan ang katigasan at lakas ng isang tinukoy na mineral at bawasan ang brittleness nito. Maaari mong palakasin ang hanggang sa 30 gramo ng sabay-sabay, at ito ay tumatagal ng 30 araw. Sinasabi ni Grid na ang hardness at strength ay karaniwang proportional. Ang mga nasa box ay ginawa ng mga apprentice, pero tumaas din ang brittleness, kaya mahina ang epekto ng mga items. Dapat siyang makalikha ng isang ideal na mineral na may mataas na hardness, strength, at mababa ang brittleness. Ang blue or calcium, na pinatibay niya bago sumali sa ekspedisyon. Walang masyadong pagbabago, pero mas naging mahirap. Ngunit may limitasyon sa kung gaano ito kapaki-pakinabang, hindi bababa sa ngayon. Gusto niyang fortify ang Pavranium, pero ibig sabihin nito ay kailangan dismantle niya din ang mga God Hands. Hindi mapataas ang ranks ng mga God Hand sa loob ng isang buwan sa pag-trade. Hindi lang yan, may limitadong halaga din ang Pavranium. Ngunit ito ay tiyak na isang kasanayan na nagpapahayag sa kanya para makakuha ng ideal ingredient. Balang araw, makakagawa siya ng ingredient tulad ng Pavranium. May nagmamadali at sumisigaw at sinasabi nito na Mr. Grid. Isang good news, sila Lowell at Rabbit pala ang nagmamadali para pumunta kay Grid. Sinasabi ni Rabbit na ang level ng pag-install ng alchemy ay sa wakas ay umabot na sa intermediate level 4. Sinasabi ni Lowell na kung magpapatuloy sila ng ganito, sa mahigit isang taon, maaaring gamitin nila ang yellow mithril para gumawa ng mga items na may options. Dismayado na sinasabi ni Grid na sinasabi niya ba na kailangang maghintay siya. Nag-invest na siya ng 30 million gold. Sinasabi ni Lowell na mahirap maghanap ng mga alchemy specialists, at wala silang structure na setup noon. Sa isip-isip ni Lowell na balita niya na adik na siya sa gacha. Naging basura na ang kanyang kaisipan. Sinasabi ni Rabbit na salamat kay Mr. Piaro, tumaas ang kanilang kita sa pagsasaka, kaya hindi niya na kailangan mag-alala sa pera. Sinasabi ni Lowell na narinig niya na tinanggap niya na ang kanyang landas bilang magsasaka. Medyo mabait siya. Sa isip-isip ni Grid na wala siyang choice kundi maging mabuti. At sinipa niya ang kanyang puwet, nag-message si Pixord at sinasabi nito na narinig niya na bibisita si Kim Do-hyun sa school festival ni Ruby. Pupunta rin ba siya? Tinatanong ni Grid kung ano ang meron sa festival. At sino si Kim Do-hyun? Sinasabi ni Pixord na siya ang aktor na ginampanan ang pangunahing papel sa buong mundo na nagtagumpay, at ang title nito ay Diaries of an Assassin. Siya'y isang taong ipinagmamalaki ng Korean movie industry. Binigyan pa nila siya ng official recognition, mukhang hindi naman interesado si Grid dito at sinabi niya na lang nakahanga-hanga. Sinasabi ni Pixord na pero may problema, may mga nagmamaartes sa paligid na nagsasabing nakikipag-date siya sa isang high school girl. Kaya siya tumawag sa kanya, ang ganda ni Ruby kaya tinawag siyang ng mga tao na the second year. Siya ang kanyang kababatang kapatid. Nagkaroon pa siya ng mahalagang papel sa panahon ng Golem Invasion. May pagkakataon na baka subukan niyang patulan ang high school girl na naging sentro ng atensyon. Hindi ba siya nag-aalala bilang open niya? Sinasabi ni Grid na pagod na siyang handle ang lahat ng drama na nakuha niya dahil kay Bram. Maraming bagay na dapat isipin kaya wala siyang panahon maglaro sa Kids Festival. Ang Autumn Festival ng Young Ladies High School, dahil sa suporta ng paaralan, umabot sa 10,000 ang average na bilang ng mga tao na bumisita. Sikat na pagdiriwang yon na kahit ang mainstream media ay ilang beses nang nag-cover. Sinasabi ng principal na hindi niya akalain na ang isang world star ay mag-iwan ng publicity photoshoot sa likod at darating para dito. Kahit taon-taon silang nag-imbita ng mga idol, hindi pa ito nangyayari. Bilang principal, nagpapasalamat siya, sa isip-isip ng principal na makakakuha siya ng ilang puntos sa board of directors. Sinasabi ng visitor na ito ang mga event na may kaugnayan sa Satisfy.
Narinig niya na kahit si Grid ay maaaring dumating. Sinasabi ng principal na sadly, tumanggi siya, hindi daw siya makakapunta. Sinasabi ng visitor na narinig niya na pupunta sa school na ito ang kanyang munting kapatid. Sinasabi ng principal na tinutukoy niya ba si Sihi? Sasali siya sa martial arts competition. Sinasabi ng visitor na maganda yan, sasali din siya sa martial arts competition, sasali din siya sa pet contest. Sinasabi ng principal na nagpapasalamat sila. Pero hindi ba siya busy? Sinasabi ng visitor na ang pagkakataong makakita ng magagandang bata ito ay mas mahalaga sa kanya kesa sa kasikatan o pera. Sa isip-isip ng visitor na kung siya ang bahala, sasali sana siya dahil sa posisyon ng kapatid ni Grid. Ngunit ang tila isang tao na maaaring magkaiba ang trabaho at paglilibang. Sa isip-isip ng principal na kahit sikat siya, maraming bad rumors tungkol sa kanya tungkol sa mga idol at high school students. Magiging okay ba ang mga bagay? Andito ang little sister ng sikat na tao. Ang festival na ito ay ang perfect opportunity para malapitan sila. Makinis na buhok, mata na parang ghost stone, matambok na tiyan, at malambot na paa. Iniisip niya pa lang na makilala niya siya, nasa sabik na siya. Makikita niya na sa wakas ang cute na si Noe. Iyon ang isang bagay na maaaring posible pagkatapos niyang makilala si Mr. Grid sa pamamagitan ni Ruby. Ang kanyang sungay, cute na wings, at malambot niyang tiyan. Gusto niya itong makita. Kim Do-hyun, movie actor Noe Fan Cafe's best member. Isa sa 10 butlers, sinasabi ni Kim na as expected of the master of Noe, mukhang mabuting tao si Grid. Ayos lang yun, makikita niya na ang iba pang cute na mga bata sa contest. Bakit ang cute ng mga animals, world star Kim Do-hyun? Hindi siya masyadong madaldal, at mukha siyang bitch face, kaya madali siyang mailang. Ipinanganak at pinalaki siya sa countryside, kaya mahal niya talaga ang hayop. May mga rumors na nakikipag-date daw siya sa high school idol, pero peke ang mga rumors na kinakalat ng idol na tinanggihan niya. Wala talaga siya pakialam sa mga ganyan, sobrang walang nangyayari. Pero this time, hindi ganyan kadali ang kalaban. Umaapoy sa galit si Grid at sinasabi nito na nasaan na yung basura. Ang lakas ng loob niya, may pagnanasa siya sa mga high school student. Dapat niya siyang hanapin ng mabilis at tuturuan niya ito ng lesson. Pero bakit mas malaki ang high school na ito kumpara sa university na pinapasukan niya dati? Tumatawa at sinasabi ni Pixord na kahit nagrereklamo siya, dumating pa rin siya. Sumisigaw at galit na sinasabi ni Grid na huwag niya siyang sundan. Iwanan niya siyang mag-isa, sinasabi ni Pixord na hindi niya pwedeng iwan ang yaman ng Korea. Isipin niya na lang na bodyguard niya siya. Kinakausap ni Pixord ang estudyante at sinasabi nito na paano ang pagbebenta ng traditional na candy imbes na pizza. Sigurado siyang na magkakaroon siya ng mahusay na resulta. Naiinis at sinasabi ni Grid na hoy tanga, tumahimik siya at pumunta na siya dito. Tumigil na siya sa pag-aaksaya ng oras at tulungan niya siyang hanapin si Sihi. Sinasabi ni Pixord na ang hirap gumalaw sa paligid dahil nandito si Kim Do-hyun. Sa isip-isip ni Grid na kahit ayaw niyang isipin, pag may nangyari kay Sihi, habang buhay niya itong pagsisisihan. Kailangan niya siyang hanapin, kahit anong mangyari. Hindi niya gusto ito, pero ito lang ang paraan. Tinapak ni Grid ang nasa harap niya at kinausap niya ito at sinasabi niya na Mr. Extreme Sword. Manatili siyang malapit sa kanya, biglang nagulat ang lalaki. Tinapak ni Grid ang mga tao sa paligid at mabilis ito tumakbo. Napapamura at sinasabi ni Grid na ang paggamit nito ay talagang masakit. Hoy, Shin Sihi, gusto niyang magbabala sa kanya, pero hindi niya sinasagot ang mga tawag niya. May biglang lumitaw sa harap niya at sumisigaw ito at gulat at sinasabi ni Grid na isang multo. Ito pala si sexy high school girl, tumatawa at sinasabi nito na si Yerem ito opa, ang cute niya kahit natatakot siya. Walang bisita sa haunted house, kaya lumabas muna siya para makahinga. Pumunta ba siya dito para makita siya o para kay Sihi? Sinasabi ng panat na lalaki na principal, narinig niya na may 10 bisita na ang nagsimula ng mahirapan sa paghinga pagkatapos makilala ang isang tao. Sinasabi ng principal na walang dapat mangyari sa festival. Virus man o terrorists, alamin ang dahilan, mabilis. Tinatanong ni Grid kung ano ito. Sinasabi ni sexy high school girl na nagpaplano ba siyang maglakad sa paaralan na nagdudulot ng kaguluhan. Medyo mahigpit ang security ng school namin, Young Ladies High School Second Playground.
Magsisimula na ang Autumn Festival ng Young Ladies High School, ang Satisfy Martial Arts Tournament. May 16 na sikat na tao, kasama ang mga celebrity, sports athletes, at politician, at marami pang iba. Siya ang announcer na si Lee Min-jong, siya ang may charge sa pagtatanghal. Ang unang kalahok, isang tao na naging hot topic kamakailan. Si Ruby, ang level 116 Saintess, Holy Shin Sihi. Marami ang mga sumisigaw para kay Sihi at sumusuporta sa kanya. Sa isip-isip ni Sihi na sumali siya dahil medyo pinilit siya ng principal. Gusto niyang mabilis na matalo at matapos na ito, para sigurado na hindi mamamatay ang character, ginawa ang tournament na ito bilang sparring mode. Pagkatapos ipadala ang sparring request, sinimula na ang laro. Sinasabi ni Sihi na ito ba ay isang sparring mode? Bigla nang umatake ang kalaban ni Sihi, at tinanggihan ng kalaban ang sparring mode, nakatanggap si Ruby ng 1,800 na pinsala, napapasuka ito ng dugo at tinatanong ni Ruby kung bakit, tumatawa at sinasabi ni Go na pakiintindihin na lang, student, hiniling sa kanya ng kanyang Diyos na patayin siya at bigyan ng penalty, narinig niya sila at ang kanyang kapatid ay kasama sa SA group para makatanggap ng hidden class, hayaan niya siyang sumali sa group, Go Jimyon. Hellfire Level 187, Professional Baseball Player o Seong Wyverns Player, sumisigaw at sinasabi ni Kim na tinanggihan niya ang sparring mode. Anong ginagawa niya? Itigil ang laro ngayon na, sinasabi ng lalaki na teka lang, nagpadala na sila ng warning message, sinasabi ni Queen na ituturo niya sa kanya na ang atensyon ng isang bituin sa mundo ay maaaring maging isang krimen, Queen. Famous girl group, Parinoise leader, pumunta ba siya para tingnan ng babaeng yan? Noong siya ay umamin sa kanya 2 years ago, tinanggihan niya siya dahil sa edad niya, parang nagbabago na ang panglasa niya. Sinasabi ni Kim na balita niya nagsimula siyang makipag-date sa isang baseball player, siya ba yun? Hindi ba siya masaya sa pagkakalat ng fake rumors tungkol sa kanya? Hope Hills the target para sa 10 hanggang 30% ng kanilang maximum health. Consumption resource, 10% ng iyong maximum health, na-activate na ang skill na Hope. Ang iyong maximum HP ay bumaba ng 816, ang iyong HP ay nakabawi ng 2,005. Salamat sa epekto ng Hope, sinasabi ni Go na ito ay kahanga-hanga. Yung halaga ng pinsala ay wala lang sa kanya, na-recover niya lang agad. Parang worth it yung deal nyo ng kuya niya sa admins. Siya, na kinuha ang isang bagay ng hindi patas, ay isang basurang katulad niya. Sinasabi ni Ruby na isang aktibong manlalaro siya, ininsulto niya siya at binaliwala niya ang mga rules. Hindi ba siya takot sa opinyon ng publiko? Sinasabi ni Go na kumita na siya ng higit sa sapat na pera. Magre-retiro na siya at mamumuhay ng maayos sa kanyang kasintahan, kaya huwag siyang mag-alala sa kanya. Sinasabi ni Ruby na kung hindi niya papansinin ang kanyang mga babala, hindi na siyang magtitimpi. Kinuha ni Ruby ang kanyang +9 wooden staff. Tumatawa at sinasabi ni Go na ano bang meron sa sandata na yan. Kinuha niya ba ang tungkod ng lola niya? Nakatanggap ka ng napakalaking impact, kaya nawala ng sense ang 2 kamay mo sa loob ng 1 segundo. Salamat sa kanyang passive skill na Upright Heart, nilabanan mo ang abnormal status. Hindi makapaniwala at sinasabi ni Go na nablock niya ng wooden cane ang atake niya. Hindi siya sigurado kung gaano ka-impressive ang mga items niya, pero may magandang items din siya. Umatake na si Go at nablock naman ito ni Ruby kaso hindi niya ito nablock lahat, may natanggap pa din siyang pinsala. Sa isip-isip ni Ruby na may 2 healing skills siya na maaari niyang gamitin sa sarili niya. Pero naka-cooldown pa ito, habang tumatagal ang laban na ito, mas malala ang mangyayari sa kanya. Sinasabi ni Kim na may lumalaban na wala silang sparring mode. Papasok siya sa isang capsule at tatapusin ang laban na ito. Sinasabi ng staff na kung makikialam siya sa tournament, magdudulot siya ng setback sa schedule ng VIP na kasali sa tournament. Mr. Kim Do-hin, ito ay malulutas sa lalong madaling panahon. Kaya please, huminahon siya, bigyan may dumating na isang nakamaskara at dinaganan niya si Kim. Sinasabi ng nakamaskara na tila nagsulat siya ng isang senaryo kung saan ililigtas niya si Sihi sa huling sandali. Pero hindi niya siya malilinlang, pumasok siya ng capsule, hoy, huwag niyang gagawin yan, inatake si Go nang bagong pumasok sa labanan. Sinasabi ni Go na inatake siya ng magic missile, hindi ito magbibigay sa kanya ng pinsala. Ito ay isang low-rank spell. Galit na sinasabi ni Greed na mamatay na siya, anak ka ng nanay at tatay mo, hayop ka.